siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Ang Panginoon ay ating pupurihin, ang Panginoon ay ating dakilahin. Walang katulad ang pag-ibig niya, siya'y laging tapat, walang kapantay ang Panginoon sa ating buhay. Dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Ang Panginoon ay ating pupurihin, ang Panginoon ay ating dakilahin. Walang katulad ang pag-ibig niya, siya'y laging tapat, walang kapantay ang Panginoon sa ating buhay. Dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Kahit maglaho ang buong mundo, tanging si Jesus ang sandigan ko. Dakila siya, 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 dakila siya. Bawang kabutihan ang nais mo, ibinigay mong buhay ay ganap at husto. Sa landas ng pagbabago, katwiran mo ang lalakaran ko. Bawang kabutihan ang nais mo, ibinigay mong buhay ay ganap at gusto. Sa landas ng pagbabago, katwiran mo ang lalakaran ko. Diyos, ang kabutihan mo ay magpakailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka nagmamaliw, katapatan mo'y walang hanggan. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Diyos, ang kagandahan ng kalooban mo, naglalarawan ng dakilang pag-ibig mo. Sa landas ng pagbabago, katwiran mo ang lalakaran ko. Diyos, ang kabutihan mo ay magpakailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka nagmamaliw, katapatan mo'y walang hanggan. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Diyos, ang
kailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka nagmamaliw, katapatan mo'y walang hanggan, ang kabutihan mo'y magpakailanman. Diyos, ang kabutihan mo ay magpakailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka nagmamaliw, katapatan mo'y walang hanggan, ang kabutihan mo'y magpakailanman. Diyos, ang kabutihan mo ay magpakailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka nagmamaliw, katapatan mo'y walang hanggan, ang kabutihan mo'y magpakailanman. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Alam niyo po mga minamahal na mga kapatid, lumaki po ako na nakasandal at laging umaasa sa akin pong ama. Ang aking pong tatay ay larawan ng katatagan, larawan ng katapangan. Kaya nga nung nawala ang aking pong ama, hindi ko alam kung ano yung aking gagawin at hindi ko alam kung kanino ako sasandal. Pero purihin po ang ating pong Panginoon at ang ating Ama na laging available at handang tumanggap ng lahat ng ating pong mga sasabihin, lahat ng ating pong mga panalangin, at umaasa tayo ng ating Panginoon na magiging katatagan ng bawat isa sa atin. Kaya sa panahon pong ito na nakakaranas ang bawat isa sa atin ng napakabigat na pagsubok sa buhay, dumadanas po tayo ng difficulties, dumadanas po tayo ng iba't ibang mga bagay na nagpapabigat ang ating pong mga pasan. Nandyan lang po ang tatay nating lahat. Naghihintay, tumawag po tayo at magtiwala sa Kanya. Kaya sa sino man po sa inyo na meron pong tanging kahilingan, lumapit po tayo sa atin pong Ama at hindi po niya tayo papasubalian. Sa atin pong paglapit, hindi po tayo magkakamali dahil lumalapit po tayo sa tatay natin na tunay na nagmamahal sa bawat isa sa atin. Kung meron din po kayong mga pagpapasalamat, inaanyahan ko po kayo na sa sandali pong ito ay dalhin din po ito sa harapan ng ating pong Panginoon at atin pong ipagpasalamat sa Kanya. Tayo po ay manalangin. O dakilang Diyos, aming Amang Banal na makapangyarihan sa lahat, Ikaw na nakakaalam ng lahat ng bagay, Ikaw na amin pong tanggulan at kalakasan. Pwede po kaming umasa, pwede po kaming lumapit, pwede po kaming magtiwala sa inyo. Kaya sa mga sumandali pong ito, buong pagpapakumbaba na ibinababa po namin ang amin pong mga sarili at patuloy na isinasubmit, Panginoon, sa inyo pong pagkontrol, sa inyo pong paghawak. Marami po kaming mga nararanasan, marami po kaming mga pinagdadaanan, pero lahat ng ito, Panginoon, ay binibitawan po namin sa inyo dahil sa inyo, Panginoon, meron po kaming katatagan. Salamat din po sa lahat ng mga ipinagpapasalamat ng akin po mga kapatid.
mga nagdiwang ng kanila po mga kaarawan, mga dumaan sa mga anibersaryo ng pag-iisang dibdib, mga katagumpayan sa mga pagkakasakit at sa mga pagsubok ng buhay. Lahat ng ito, Panginoon, ang nararapat na tumanggap ng aming po mga pagpapasalamat at pagpupuri ay Ikaw lamang. Kaya, Panginoon, ipahintulot po ninyo na muli ay makapagtaas ng kamay ang inyong abang lingkod at sa pamamagitan nito, Panginoon, ay maipagkaloob nyo sa bawat sa amin ang inyong pong napakahalagang pagpapaspas. Mga minamahal na mga kapatid, pagpalain nawa kayo ng Panginoon at ingatan kayo. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at bigyan kayo ng kapayapaan mula ngayon at magpakailan pa man. Amen. Saan man ako, ika'y lagi kong kapiling. Iniingatan, ginagabayan ng landasin. Inaalala mo, aking kakainin, maging dadamtin. Sa pagtulog, maging sa pagkagising, ikaw ay laging nakamasid sa akin. Inaalala mo, aking kakainit, maging dadamtin. O Amang mapagmahal, nais kong kay awitan, awit ng pasasalamat, ihahandog maging aking buhay. Turuan mong ako ay lumakad ayon sa iyong kagustuhan. Sa bawat hakbang iyong iparamdam upang di na ika'y aking masaktan. Tulad ng isang bata, ako'y nilalambing, minamahal, hinahagkan. O Amang mapagmahal, nais kong kay awitan, awit ng pasasalamat, ihahandog maging aking buhay. O Amang mapagmahal, nais kong ika'y awitan, awit ng pasasalamat, ihahandog maging aking buhay. Salamat po sa aming mga magulang na tatay, mga daddy, mga papa, mga itay, aming airpat na tawag po ng iba. Salamat po sa pagtataguyod, sa pag-aalaga po sa aming na inyong mga anak. Pagpalain po kayo ng aming Panginoon. Isang pinagpalang araw po mga kapatid at isang pribilehyo pong muli sa akin at kagalakan na
makapagbahagi ng salita ng ating Panginoon. Tunay po na sa kabila ng mga nagdaang buwan, ng mga naranasan po natin at patuloy pa rin pong nararanasan sa ngayon, ang katapatan po ng ating Diyos ay hindi nagbabago at hindi magbabago. At wala pong makakapigil sa atin sa pagsamba po natin sa ating Diyos, sa Espiritu at katotohanan. Sa oras pong ito, pagsaluhan po natin ang salita ng Panginoon na matatagpuan po natin sa aklat po ng Proverbs, chapter 23, verses 22 to 27. Listen to your father who gave you life, and do not despise your mother when she is old. Buy the truth and do not sell it. Wisdom, instruction, and insight as well. The father of a righteous child has great joy. A man who fathers a wise son rejoices in him. May your father and mother rejoice. May she who gave you birth be joyful. My son, give me your heart, and let your eyes delight in my ways. For an adulterous woman is a deep pit, and a wayward wife is a narrow well. Tayo muna po ay manalangin. Salamat po aming Panginoon muli sa oras na ito na aming pong mapagsasaluhan ang inyong pong banal na salita. Bigyan niyo po kami ng karunungan na nagmumula po sa inyo, ng kaunawaan, Panginoon, upang patuloy na aming pong maisa-isip at maisa-puso at lalo tigit, Panginoon, maisa-buhay ang mga nais mo pong ituro sa amin, Panginoon, sa inyo pong mga salitang ito. Salamat po, Panginoon. Samahan niyo po kami sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Taon-taon po ay merong isang napakahalagang okasyon na ang ipinagdiriwang tuwing buwan ng Hunyo. At ito po ay pagbibigay pugay sa haligi ng ating pong mga tahanan o ang ating pong mga ama. At ang ating pong topic sa oras na ito ay meron pong pamagat na glimpse of the Father's heart. So lahat po tayo ay may earthly father. Pero hindi po lahat ay lumaki na kasama ang kanilang mga ama. At yung iba marahil ay kasama nga nila. Pero yung memories na meron sila ay hindi maganda. Pero tandaan po natin, mga kapwa ko na anak din, whether your father was a godly father or not, dapat pa rin natin silang mahalin, igalang, at pahalagahan. At lagi nating tingnan na sila ay kaloob sa atin ng ating amang nasa langit. I grew up po na hindi ko kasama ang aking tatay. Dahil 4 years old pa lang po ako ay kinuha siya ng ating Panginoon. But, kailanman, hindi ko naramdaman na wala akong ama. Dahil may mga taong ginamit ang ating Panginoon upang tumayong ama sa akin, maging sa aking mga kapatid. At lalo higit siya mismo na ama natin nasa langit ay patuloy na ipinadarama sa akin ang kanyang pag-ibig at paggalingan. And as we celebrate po ng Father's Day, we must remember that there are no perfect earthly father. And remember this, mga anak, makinig po tayo. Being a father is not an easy task. Especially sa panahon ngayon. Napakaraming mga kabataan, napakaraming mga anak na ang titigas ng ulo, hindi marunong makinig sa mga magulang. At according po kay Billy Graham, a good father is one of the most unsung, unpraised, unnoticed, and yet one of the most valuable assets in our societies. Kailangan po ng ating mga ama na ma-recognize and encourage. Mga kapwa ko mga anak, nagagawa po ba natin ito? O puro na lamang sakit ng ulo ang ibinibigay natin sa kanila? Father's Day is a channel for us to remember all the sacrifices, love, and the hard work of our fathers. And what better way to commemorate it is to express our gratitude to them. Sa ating pong mga talatang binasa, we see a glimpse of a father's heart as King Solomon speaks
and counsel his own son, na si Rehoboam. But ultimately, this is the Heavenly Father speaking to His children through the book of Proverbs. And at this moment po, tignan natin yung glimpse of the heart, not simply of Solomon, but the heart of the Heavenly Father. 3 truths of what the Father's heart teach to us. Number 1, the Father's exhortation. Sa talata pong 22 and 23, there are 2 exhortations that every father gives to his children. Number 1, listen to your father. Mga kapatid, malinaw ang sinasabi ng Scripture. Basahin po natin sa Magandang Balita, Biblia. Pakinggan mo ang iyong ama na pinagkakautangan mo ng iyong buhay. At huwag hahamakin ang iyong ina sa kanyang katandaan. Hindi lamang basta sinabi na pakinggan mo ang iyong ama. May karugtong pa na pinagkakautangan mo ng iyong buhay. Yung dahilan kung bakit ka naririto. Yung nagbibigay ng lahat ng gusto at pangangailangan mo. Sa ating panahon, napakaraming anak ang hindi marunong makinig sa mga magulang at hindi pa marunong respeto. At ang problemang iyon ay nagsisimula po sa ating mga tahanan mismo. Maraming tahanan, ang boss ay ang mga anak o kaya mga apo. They are the authority figures and parents and grandparents bow down to their whims. Lalo kapag may mga trabaho na at nakakapagbigay na sa magulang, wala na yung pagtingin dun sa wisdom ng mga mas nakakatanda. Lalo higit ang ating mga magulang. We reject and fail to learn the lessons that they have learned. And it is indeed reasonable to listen to the one who brought you in this world as a way of honor and respect to them. At ang ating amang nasa langit, yun din yung nais niya. Makinig tayo sa Kanya, sumunod tayo sa naisin niya sa ating mga buhay. Gaya rin ng ating mga kinikilalang ama o ng mga kinalakhang ama dito sa lupa. Pangalawa, hold on to the truth. Hanapin mo ang katotohanan, karunungan at unawa. Pahalagahan mo ang mga ito at huwag pababayaang mawala. The exhortation of every father to his children is not only to listen to Him, but also to hold on to the truth. Sa panahon ngayon, maraming young people ang hindi naniniwala na nag-e-exist ang absolute truth. Nakabase na ang maraming bagay sa pansariling opinyon. Halimbawa, yung pagtingin natin sa isang bagay na marahil ay totoo sa akin, pero hindi sa inyo. O totoo sa inyo, pero hindi naman sa akin. And this is the growing belief in our society today. At malaki ang epekto nito sa bawat tahanan, sa bawat pamilya, maging sa mga churches natin ngayon. At malinaw po na itinuturo ng Bible that truth exists. Dineclare mismo ni Jesus that He Himself is the truth. In John 14:6, sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko." And in John 1:17, ibinigay ang kautusan sa pamamagitan ni Moises. Ngunit, dumating ang kanandahang loob at katotohanan sa pamamagitan ni Jesucristo. Kaya po, ang isa sa mga payo na maibibigay po ng isang ama sa kanyang anak is to buy the truth and sell it not. Which means to put great value on the truth.
yung pagpapahalaga higit pa sa ano pa mang mga bagay. Sabi po sa awit 119, verse 72, higit pa sa ginto't pilak nitong buong sanlibutan, ang mabuting idudulot ng bigay ng kautusan. Ang salita ng Diyos ay walang katumbas na halaga. The more you engage yourself to the Word, the more you discover greater things. Para sa bawat isa na nakikinig at nakikibahagi sa online worship na ito, lalo't higit sa mga anak na katulad ko, pay attention to the exhortation of your Father. Pakinggan natin sila at yakapin ang katotohanan. Panghawakan natin ito at huwag ipagpalit sa mga bagay sa mundo na temporary lang. Number 2. First, the Father's exhortation. At pangalawa po, ito po, the Father's satisfaction. In verses 24 to 25, sabi po, ang Ama ng taong matuwid ay puno ng kagalakan. Ipinagmamalaki ng Ama ang anak na matalino. Sikapin mong ikaw ay maging karapat-dapat. Ipagmalaki ng iyong mga magulang at madudulutan mo ng kaligayahan ng iyong ina. Kagalakan sa isang ama o sa isang magulang na makita ang kanyang anak na masaya. Gagawin niya ang lahat ng bagay para maging masaya ang kanyang anak o ang kanyang mga anak. At tinutukoy po sa mga talatang ito kung ano ang makapagbibigay ng kasiyahan sa isang ama o sa mga magulang. Mga anak, pakinggan po natin ito. Una, when children walk in righteousness. The greatest joy of a father comes when his children live right for the Lord. And it is the greatest joy of every father to see his children walks in truth more than a championship trophy, more than a game-winning shot, higit pa sa mga award na natatanggap mo sa school, at higit pa sa mga recognition na nare-receive mo sa buong buhay mo. Ang mga bagay na nakapagbibigay kasiyahan at kagalakan sa mga magulang are simple act, obedience to the Word of God, and also obedience din sa lahat ng kanilang mga sinasabi, sa lahat ng kanilang mga payo. Dahil tandaan natin, alam ng magulang kung ano ang mas makakabuti sa kanyang anak o sa kanyang mga anak. Letter B, when children walk in wisdom. Hindi po sinabi sa verse 24 na the father of a smart child or intellectual child or a genius child living has great joy. A father would rather choose a child living with wisdom than merely knowledge. Marami po ngayon, maraming Kristiyano, maraming mga magulang, maraming mga kabataan din, lalo tigit mga kabataan, ang nagbabasa ng Bible at natututo dito, ngunit hanggang doon na lang, wala na yung application, hindi na isa sa puso at hindi na isa sa buhay. Ang sabi ni Jose Rizal, ang kabataan ng pag-asa ng bayan. At contrary to this, maraming kabataan ngayon are not acting wisely. Marami sa kanila ay impulsive when it comes to decision making. Because of this, maraming bagay ang nagre-resulta sa failure. At pag nag-fail, madi-discourage. Hindi na alam kung paano babangon. That's why we need wisdom and guidance that comes from the Lord upang tayo ay magtagumpay. Ang tanong, mga anak, nakagaya ko, tayo po ba ay humihingi
ng wisdom sa ating Panginoon bago tayo magdesisyon sa anumang aspeto ng ating buhay o sa ano pa mang mga bagay? O okay lang to? Tingin ko naman mabuti yung magiging epekto, mabuti yung magiging resulta. Pero pag hindi naging maganda, isisisi na naman sa Diyos. Lord kasi, bakit ganito? Bakit ganyan? Tandaan po natin na sa anumang desisyon na gagawin natin sa ating mga buhay, mga kapatid, mga magulang, mga minamahal, lagi po tayo humingi ng wisdom and guidance sa ating Panginoon. Dahil 100% sure, magtatagumpay po tayo dun sa desisyong ito. Kapag tayo po ay nag-consult sa ating Panginoon. Number 3, the Father's protection. My son, give me your heart and let your eyes delight in my ways. For an adulterous woman is a deep pit, and a wayward wife is a narrow well. Solomon here asked his son Rehoboam to give him his heart. Mga anak, ito din po ang nais ng ating mga kinikilalang ama dito sa lupa. O ng mga tumatayong ama sa atin dito sa lupa. Ultimately, the Heavenly Father Himself is speaking through Solomon in the book of Proverbs. Bakit nararapat natin ibigay ang ating puso sa ating Panginoon? Dahil maraming nakaambang panganib sa ating paligid. Hindi lang physically, but spiritually and morally. At gusto tayong protektahan ng ating Panginoon. Ayaw niyang masira ang buhay natin na sa Kanya nagmula. Parang ang ating mga magulang, ang ating ama, ang ating ina. Pag nakakauwi tayo ng late, or minsan hindi tayo nagte-text, tas anong oras na wala pa tayo sa bahay. Tatawagan ka niyan. Well, minsan pagdating mo sa bahay, medyo may konting sermonan muna. Kasi nag-aalala. Dahil alam natin kung gaano nakagulo ang ating paligid sa ngayon. At iyon ang way para ipakita sa atin ng ating mga magulang. Yung pagpoprotekta, yung pagpapahalaga nila sa atin bilang kanilang mga anak. At ang ating Panginoon, gusto niya tayong protektahan. Ayaw niyang masira yung buhay natin na ipinagkaloob niya na sa Kanya nagmula. At para po sa mga anak, do you want to give not only your father, but also your mother joy and gladness? If you do, then listen to their exhortation, work toward their satisfaction, and embrace their protection wholeheartedly and with sincerity at all times. At para po sa ating mga ama, binigyan po kayo ng ating Panginoon ng responsibility. Hindi lamang po para ituro sa inyong mga anak kung ano ang pagsunod, kundi kung paano ang sumunod. Kayo po ay mga role model sa inyo pong mga tahanan. As a role model, you should be a good doer of every good word you say. Nakikita po ng inyong mga anak, whether you come to church, baka po sabi magsimba ka nga, pero tayo naman ang hindi nag-church. And whether you read your Bible, nakikita po nila kung kayo po ay nananalangin. And they hear the words you say, especially at home. As they observe your ways, hopefully, it mirrors the life that seeks to obey the Lord. Muli po, sa lahat po ng mga ama, tatay, daddy, itay, Happy Father's Day po. Papuri sa ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Aming dakilang Diyos, nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa araw na ito.
Salamat po sa pagkakataon na ma-celebrate po namin ang Father's Day ng aming pong pagbibigay pugay sa lahat po ng aming pong mga ama dito po sa lupa. Salamat po dahil alam po namin na sila po ay kaloob to sa aming Panginoon. Ang dalangin po namin, bigyan niyo po sila ng patuloy na kalakasan, ng maayos na pangangatawan, Panginoon, ng karunungan na nagbumula po sa inyo, Panginoon. Nawa yung maging isipan nila, Panginoon, ay laging nakasentro sa inyo upang sa kanila pong paglilid sa kanila pong mga tahanan ay patuloy na ikaw lamang, Panginoon, ang aming kasama at ikaw po yung mag-guide sa kanila, Panginoon. Lord, salamat sa pag-ibig mo and even, Lord, yung mga anak na ng bawat pamilya, Panginoon, yung mga ilaw ng tahanan, patuloy po na maging submissive po, Panginoon, sa aming pong mga amang ito, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa biyayang ito. Maraming salamat po sa buhay po na pinagkaloob nyo sa aming pong mga haligi ng tahanan. At patuloy, Panginoon, nakikikilalin namin, Panginoon, yung inyo pong kapangyarihan, yung kabutihan mo, at yung kadakilaan mo, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Maraming salamat po, Panginoon. At patuloy na sa inyo lamang po ang pinakamataas ng pagpupuri, pagdakila, pagluwalhati at pasasalamat sa mga pangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Pagpalain po tayo ng ating Panginoong Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat. Hi, ako si Len. Hello Hello po. Hi po. Ang bagay na nagpapasaya po. Pagkain. Di ko lang, masaya si Papa kumakain. Wala na pag favorite niyang mga food. O kaya kapag ano ba? Nanonood. Or ayan, si Namyuki pala, yung mga dogs din. Ay, yung mabigyan ko siya ng mataas ng grade sa school. Pagka po nakikinig po siya ng paborito niyang kanta at saka po magkakasama po kaming lahat. Para sa akin, siguro napansin ko na nagiging happy siya pag tinuturuan niya ako na tinuturuan niya ako na sundin din kung ano yung dream ko. Yun. Pag mabait ako, pag sinunod ko sa kanya. Pagmamassage po namin lagi. May schedule po kami ng pagmamassage kay Papa. Si Daddy, sasaya siya kapag alam niya na naaalala siya ng mga tao na mahal niya sa buhay, kagaya na lang sa simpleng pangangamusta kapag halimbawa dati kapag nagjo-duty siya dun sa malayo kasi na-assign sila sa malayong lugar, yung simpleng text ng pangangamusta, kumain ka na, yun, alam ko na kakapagpangiti yun kay Daddy. Kapag nagpapakabait po kami. Pag palagi kami sumusunod sa kanya. Pag mga simpleng bagay na nagpapasaya kay Papa, tipong kahit maalala mo lang siya, sa simpleng regalo lang, nabigay namin o kaya ng ibang tao, ayun, masaya na siya. Basta binigay ka lang sa kanyang kahit simpleng bagay lang, o kaya naalala siya, masaya na siya. Pag may free time siya, tapos nakakapag-travel kami sama-sama. Pag nakakain kami sa labas na sama-sama kami, mga ganun. Sa joke-joke. Tawang-tawa ako sa joke niya. Maraming beses po. Pero po yung gusto ko po yung kay Papa po, yung tuwing na ano po, bago po siya umalis po sa work, lagi po siya nagbababay sa amin. Kahit po tulog pa po kami, ginigising niya po kami para lang po makapagbabay siya, mag-kiss po kami kay Papa. Nakakapagpasaya sa akin nung naalala ko dati kapag nakikipaglaro si Daddy sa akin nung bata ako kasi siya yung isa sa mga primarily kalaro kay lalo na sa mga kotse-kotsehan o kaya mga baril-barilan, gano'n. Kapag nagbibiro si Papa, o kaya, palabiro kasi si Papa. O kaya, ayun, minsan yung pangungulit niya. Minsan kasi makulit si Papa. Tapos minsan, bigla na lang susulpot sa kwarto namin nila kuya. Tapos mangungulit doon or tatabi. Tapos susungitan ko. Kapag binubuli namin si Mami, tapos
ayun, magtatawa na kami kaming apat. Kapag nanglilibre po ng ice cream, pag inuwi po siya, tapos meron po siyang pasalubong na makakain namin sa bahay. Pag sinasabihan po ako ng pag binibigyan po ako ng mga advice ni Daddy po sa lahat ng mga problema po, tapos sa pagtulong po sa akin sa mga assignments sa school po. Knowing that, pina-follow niya yung passion niya. Kasi parang siya yung nakita kong tao na nag-pursue siya ng hard sa kanyang passion, which is yung pagpapiano niya o yung pagiging musician niya. Pag nagbibiro po siya at saka po nagkukwento po siya sa mga bagay-bagay. Tulad ng every sahod, every payday. Yan. Si Papa, naalala ko pagka ganyan, may pasimpleng lambing sa akin yan. Minsan sinasabi sa akin, hindi lang sa akin, sa mga kapatid ko. Paul, soft drinks ka naman. Yan. Tapos, minsan, may banat pa yun na, Paul, tingin naman daw si Jack, pang-load. Pray? Na mas maka-encourage pa siya ng maraming tao para lumapit sa Lord. Dahil yun naman yung pinurpose ng daddy, sumunod lang sa Lord. Kaya gusto yung magkaroon ng eagerness yung mga tao dahil sa kanya para lumapit sa Lord. Sa akin, sana bigyan pa siya ng magandang health ni Lord para mas maging blessing pa siya sa mga tao, mas magawa niya pa yung mga kailangan niyang gawin para sa pag-preach sa mga yun. Ang gusto ko pong panalangin para kay Daddy po ay bigyan po siya ng strength tsaka long life po ni Lord para po makapagtrabaho para sa amin. Sana po gumaling na si tatay. Para kay Papa, sana maging malakas ka pa. Yan. Sana huwag kang makakalimot pa rin kay Lord. Sana ipagpatuloy mo pa rin yung pananampalataya sa Kanya. Saka huwag kang makakalimot sa Kanya. Lumakas po yung pananampalataya niya at saka po bigyan po siya ng kalakasan ni Lord at mag-ingatan po siya palagi. Siyempre po, long life po, as happiness po, saka yung guidance po ni Lord kay Papa po. Prayer ko kay Papa, yung good health. Kasi may maintenance na siya for high blood niya ata yun. So sana bawasan niya yung pagkain ng mga bawal na food sa kanya. Tapos yung guidance niya from work, tas pa uwi. Kasi yung work niya baka or pa. So 'di ba medyo serious yung case doon sa COVID. So ayun. Spiritual health ni Papa na patuloy pa rin siya mag-grow in faith. Yun lang. I pray na patuloy na bigyan si Daddy ng joy sa pagsiserve kay Lord at saka ng desire na patuloy pang magamit siya sa pinapagawa ni Lord sa kanya. And even ngayon na retired na din si Daddy, though yung mga desires ng puso niya, Lord willing, patuloy na makamit din niya sa biyaya nito. Sana gumaling. Sana hindi yung kasakit. Hindi ko alam. Gusto ko pag-pray sa Father ko na always good health kahit na hindi namin siya kasama palagi, and ituloy niya lang kung ano yung passion niya. Kasi yun talaga yung nakikita kong, parang yun yung isa sa naging dahilan kung kalahati ko siya naging role model. Parang siya din yung dahilan kung ba't gusto kong i-pursue yung nasimulan ko ng passion, which is yung pag-art nga and yung music na din. Happy Father's Day po! We love you! Happy Father's Day! Sa lahat ng mga tatay, Happy Father's Day.
Happy Father's Day po sa lahat ng tatay dyan at lalo na po sa papa ko. Happy Father's Day sa lahat ng tatay at dad sa buong mundo. Happy Father's Day po sa lahat ng papa, especially po kay Papa Mark. Love you po. Happy birthday, Daddy! I love you! Happy Father's Day sa lahat po ng mga tatay out there. Thank you po sa lahat. Hello po, Happy Father's Day po sa lahat ng mga tatay sa Dasmariñas Unida Church. Nawa patuloy po kayong pagpalain ni Lord, bigyan ng kalakasan sa paglilid sa inyo pong buong pamilya. God bless po. Happy Father's Day po sa lahat ng mga tatay. God bless po. Bye-bye. Bye! Bye! Bye-bye. I am so blessed. I am so blessed. I am so grateful for all that I have. I am so blessed. I am so blessed. I am so grateful. I am so blessed. I am so blessed. I am so blessed. I am so grateful for all that I have. I am so blessed. I am so blessed. I am so grateful. I am so blessed. I am so blessed. I am so blessed. I am so grateful for all that I have. I am so blessed. I am so blessed. I am so grateful. I am so blessed. Dakila siya, dakila siya, dakila siya.